Unang Samuel Kapitulo 15. Ang pagpuksa sa Amalek at ang pagsuway ni Saul. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno." Kaya't tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel. Nang bilangin niya'y umabot ito sa 20,000 mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nagabang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga Sineyo. At ipinasabi niya, "Umalis na kayo riyan. Humiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila. Sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto. Kaya't umalis ang mga Sineyo." Sinalakay sila ni Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi na papakinabangan. Itinakwil si Saul bilang hari. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinilikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos." Nagalit si Yahweh at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento. At pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. "Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya." Itinanong ni Samuel, "Ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin." Sinabi ni Samuel, "Tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at pinuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagpiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita.
Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa." Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulam, at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako. Sinaway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Hindi kita masasamahan sapagkat sinaway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel." Tumalikod si Samuel upang umalis. Ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang kapiraso nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip." Sumagot si Saul, "Nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y pinapakiusap sa iyo. Bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos." Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. Pinatay si Agag. Sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya si Agag at nanginginig na sinabi nito, "Siguro na may hindi ninyo ako papatayin." Sumagot si Samuel, "Kung paanong nawala ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak, ang iyong ina naman ay mawawalan ngayon ng anak." At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama. Si Saul naman ay sa Gibeah. Mula noon, hindi na siya muling nakipagkita kay Saul. Subalit ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghihinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari.